Mga kaganapan sa huling araw Kabanata 6, Pamumuhay at mga aktibidad ng nalabi. Isang diwa ng paglilingkod at pag-aalay ng sarili. Matagal nang hinintay ng Diyos ang diwa ng paglilingkod na angkinan ang buong simbahan upang ang bawat isa ay gumawa para sa Kanya ayon sa kanyang kakayahan. Kapag ginawa ng mga miyembro ng simbahan ng Diyos ang kanilang itinalagang gawain sa mga nangangailangang larangan sa loob at labas ng bansa, bilang katuparan ng utos ng Ebanghelyo, ang buong mundo ay malapit ng bigyan ng babala, at ang Panginoong Hesus ay babalik sa mundong ito na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Kahit saan ay may posibilidad na palitan ang gawain ng mga organisasyon para sa individual na pagsisikap. Ang karunungan ng tao ay may posibilidad sa pagsasama-sama, sa sentralisasyon, sa pagtatayo ng mga dakilang simbahan at institusyon. Iniiwan ng maraming tao sa mga institusyon at organisasyon ang gawain ng kabutihan. Idinadahilan nila ang kanilang sarili sa pakikipag-ugnayan sa mundo, at nanlamig ang kanilang mga puso. Sila ay nagiging self-absorbed at hindi kapanipaniwala. Ang pag-ibig sa Diyos at sa tao ay namamatay mula sa kaluluwa. Ipinangako ni Kristo sa kanyang mga tagasunod ang isang individual na gawain, isang gawain na hindi maaaring gawin sa pamamagitan ng proxy. Ang ministeryo sa mga may sakit at mahihirap, ang pagbibigay ng ebanghelyo sa mga nawawala, ay hindi dapat ipaubaya sa mga komite o organisadong kawanggawa. Ang individual na responsibilidad, individual na pagsisikap, personal na sakripisyo, ang kinakailangan ng ebanghelyo. Occupy hanggang I come. Sabi ni Kristo, magsikap kayo hanggang sa ako ay pumarito, Lucas Kapitulo 19 versikulo 13. Maaaring ilang taon lamang bago magsara ang kasaysayan ng ating buhay, ngunit dapat nating sakupin hanggang doon. Nais ni Kristo na turuan ng lahat ang kanyang sarili na mahinahon na pagnilayan ang kanyang ikalawang pagpapakita. Ang lahat ay dapat saliksikin ang salita ng Diyos araw-araw, ngunit hindi pabayaan ang kasalukuyang mga tungkulin. Ipinahayag ni Kristo na sa pagdating niya ang ilan sa kanyang naghihintay na mga tao ay makikibahagi sa mga transaksyon sa negosyo. Ang iba ay maghahasik sa bukid, ang iba ay mag-aani at mag-iipon sa pag-aani, at ang iba ay pagiling sa hilingan. Hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang mga hinirang ay talikuran ang mga tungkulin at pananagutan sa buhay at ibigay ang kanilang mga sarili sa walang ginagawang pagmumuni-muni, na namumuhay sa isang relihiyosong panaginip. Punuin ang lahat ng mabubuting gawa na maaari mong gawin sa buhay na ito. As if bawat araw maaaring huli natin. Dapat tayong magbantay at magtrabaho at manalangin na para bang ito na ang huling araw na ipagkakaloob sa atin. Ang tanging kaligtasan natin ay ang paggawa ng ating gawain para sa bawat araw pagdating nito. Pagtatrabaho, pagmamasid, paghihintay, bawat sandali na umaasa sa lakas niya na namatay at muling nabubuhay magpakailanman. Bawat umaga ay italaga ang inyong sarili at ang inyong mga anak sa Diyos para sa araw na iyon. Huwag gumawa ng kalkulasyon para sa mga buwan o taon, ang mga ito ay hindi sa iyo. Isang maikling araw ang ibibigay sa iyo. Para bang ito na ang huli mo sa mundo, magtrabaho sa mga oras nito para sa guro. Ay latag ang lahat ng iyong mga plano sa harap ng Diyos, upang maisakatuparan o isusuko, gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang probidensya. Masigasig na pangingilin sa Sabbath. Tingnan ang pag-iingat ng Sabbath, sa mga patuto para sa simbahan 6:349-368. Ninanais ng ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng pangingilin ng Sabbath na mapanatili sa mga tao ang kaalaman tungkol sa kanyang sarili. Ninanais niya na ang Sabbath ay ituon ang ating mga isipan sa Kanya bilang ang tunay at buhay na Diyos, at sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya ay magkaroon tayo ng buhay at kapayapaan. Sa buong linggo ay dapat nating isaisip ang Sabbath at maghanda upang mapanatili ito ayon sa utos. Hindi lamang natin dapat sundin ang Sabbath bilang legal na usapin. Dapat nating maunawaan ang espiritual na epekto nito sa lahat ng mga transaksyon sa buhay. Kapag ang Sabbath ay inaalala ng gayon, ang temporal ay hindi papayagang manghimasok sa espiritual. Walang tungkuling nauukol sa 6 na araw ng trabaho ang may iwan para sa Sabbath. Ang mga pangangailangan sa buhay ay dapat asikasuhin, ang may sakit ay dapat pangalagaan, ang mga pangangailangan ng nangangailangan ay dapat matustusan. Hindi siya aariin na walang kasalanan kung sino ang nagpapabiye sa pag-alis ng pagdurusa sa Sabbath. Ang banal na araw ng kapahingahan ng Diyos ay ginawa para sa tao,
at ang mga gawa ng awa ay ganap na naaayon sa layunin nito. Hindi ninanais ng Diyos na ang kanyang mga nilalang ay magdusa ng isang oras na sakit na maaaring maibsan sa Sabbath o anumang ibang araw. Tapat sa ikapu at mga alay. Ang ikapu ay sagrado, inilaan ng Diyos para sa kanyang sarili. Ito ay dadalhin sa kanyang kabangyaman upang magamit upang suportahan ang mga manggagawa ng ebanghelyo sa kanilang gawain. Basahing mabuti ang 3 kabanata ng Malakyas at tingnan kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa ikapu. Ang bagong tipan ay hindi muling isinagawa ang batas ng ikapu, gaya ng hindi nito sa Sabbath, dahil ang bisa ng pareho ay ipinapalagay, at ang kanilang malalim na espiritual na kahalagahan ay ipinaliwanag. Tinatawagan ngayon ng Panginoon ang mga Seventh-day Adventist sa bawat lokalidad na italaga ang kanilang sarili sa Kanya at gawin ang kanilang makakaya, ayon sa kanilang mga kalagayan, upang tumulong sa Kanyang gawain. Sa pamamagitan ng kanilang pagiging bukas palad sa paggawa ng mga regalo at pag-aalay, nais niyang ipakita nila ang kanilang pagpapahalaga sa Kanyang mga pagpapala at ang kanilang pasasalamat sa Kanyang awa. Ang namamatay na kawanggawa ay isang mahirap na kapalit ng buhay na kabutihan. Ang mga nais ng layunin ay patuloy na tataas habang malapit na tayo sa pagsasara ng panahon. Tayo ay inilagay sa pagsubok sa mundong ito, upang matukoy ang ating pagiging angkop para sa hinaharap na buhay. Walang makapapasok sa langit na ang mga karakter ay nadungisan ng mabahong bahid ng pagkamakasarili. Sa makatuwid, sinusubok tayo ng Diyos dito, sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga temporal na pag-aari, upang ang ating paggamit ng mga ito ay magpakita kung tayo ay mapagkakatiwalaan ng walang hanggang kayamanan. Magtatag ng mga bagong institusyon. Maaaring sabihin ng ilan, kung darating ang Panginoon sa lalong madaling panahon, ano ang kailangan upang magtatag ng mga paaralan, mga sanatorium, at mga pabrika ng pagkain? Ano ang kailangan para sa ating mga kabataan na matuto ng mga trades? Disenyo ng Panginoon na patuloy nating pagbutihin ang mga talentong ibinigay niya sa atin. Hindi natin ito magagawa maliban kung gagamitin natin ang mga ito. Ang pag-asam ng malapit na pagdating ni Kristo ay hindi dapat humantong sa atin sa katamaran. Sa halip, dapat itong humantong sa atin na gawin ang lahat ng ating makakaya upang pagpalain at pakanabangan ang sangkatauhan. Isang dakilang gawain ang dapat gawin sa buong mundo, at walang sino man ang maghinuha na dahil malapit na ang wakas ay hindi na kailangan ng espesyal na pagsisikap na itayo ang iba't ibang institusyon ayon sa hinihingi ng layunin. Kapag inuutusan tayo ng Panginoon, huwag nang magsikap pa na magtayo ng mga meeting house at magtatag ng mga paaralan, sanatorium, at mga institusyon ng paglalathala, panahon na para ihalukip natin ang ating mga kamay at hayaang isara ng Panginoon ang gawain. Ngunit ngayon ang pagkakataon nating ipakita ang ating sigasig para sa Diyos at sa ating pagmamahal, para sa sangkatauhan. Medikal na gawaing misyonero. Habang sinisira ng pagsalakay ng relihiyon ang mga kalayaan ng ating bansa, ang mga maninindigan para sa kalayaan ng Budi ay malalagay sa hindi kanais-nais na mga posisyon. Para sa kanilang sariling kapakanan dapat sila, habang may pagkakataon, maging matalino tungkol sa sakit, mga sanhi, pag-iwas, at lunas nito. At ang mga gumagawa nito ay makakahanap ng larangan ng paggawa kahit saan. Magkakaroon ng mga nagdurusa, marami sa kanila, na mangangailangan ng tulong, hindi lamang sa mga kauri natin kundi sa kalakhan sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan. Nais kong sabihin sa iyo na sa lalong madaling panahon ay walang gawaing gagawin sa mga linya ng ministerial kundi gawaing misyonero sa medisina. Pinahahalagahan ng bayan ng Diyos ang kanilang kalusugan. Ang reformang pangkalusugan, ipinakita sa akin, ay bahagi ng mensahe ng 3 anghel at malapit na konektado dito gaya ng braso at kamay sa katawan ng tao. Ang tsaa, kape, tabako, at alkohol ay dapat nating iharap bilang makasalanang indulhensya. Hindi namin maaaring ilagay sa parehong lupa, karne, itlog, mantikilya, keso, at mga bagay na nakalagay sa mesa. Ang mga ito ay hindi dapat pasanin sa harap bilang pasanin ng ating trabaho. Ang dating, tsaa, kape, tabako, serbesa, alak, at lahat ng maasim na alak, ay hindi dapat inumin ng katamtaman, ngunit itapon. Ang tunay na pagpipigil ay nagtuturo sa atin na ganap na iwaksi ang lahat ng bagay na nakakasakit at gamitin ng may pag-iingat ang nakapagpapalusog. Purong hangin, sikat ng araw, abstemiousness, pahinga,
ehersisyo, tamang pagkain, paggamit ng tubig, pagtitiwala sa banal na kapangyarihan, ito ang mga tunay na lunas. Anuman ang nakapipinsala sa kalusugan ay hindi lamang nakakabawas sa pisikal na sigla ngunit may posibilidad na pahiniin ang mental at moral na kapangyarihan. Ang pagpapakasisa sa anumang hindi nakapagpapalusog na gawain ay nagiging mas mahirap para sa isa na makilala ang tama at mali at sa makatuwid ay mas mahirap labanan ang kasamaan. Bumalik sa orihinal na dieta. Sinisikap ng Diyos na akayin tayo pabalik, hakbang-hakbang, sa kanyang orihinal na disenyo, na ang tao ay dapat mabuhay sa mga likas na produkto ng lupa. Sa mga naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ang pagkain ng karne ay tuluyang mawawala. Ang laman ay titigil na maging bahagi ng kanilang dieta. Dapat nating panatilihing nakikita ang layuning ito at magsikap na patuloy na magtrabaho patungo dito. Ang mas malalaking reforma ay dapat makita sa mga taong nag-aangking naghahanap ng malapit na pagpapakita ni Kristo. Ang reforma sa kalusugan ay ang paggawa sa ating mga tao ng isang gawain na hindi pa nito nagagawa. May mga dapat na maging gising sa panganib ng pagkain ng karne na kumakain pa rin ng laman ng mga hayop, kaya nalalagay sa panganib ang pisikal, mental, at espiritual na kalusugan. Marami sa ngayon ay kalahating na pagbagong loob lamang sa usapin ng pagkain ng karne ay aalis sa bayan ng Diyos, upang hindi na lumakad na kasama nila. Oras para sa pag-aayuno at panalangin. Ngayon at pasulong hanggang sa pagtatapos ng panahon ang bayan ng Diyos ay dapat na maging mas marubdob, mas gising, hindi nagtitiwala sa kanilang sariling karunungan, ngunit sa karunungan ng kanilang pinuno. Dapat silang maglaan ng mga araw para sa pag-aayuno at pagdarasal. Maaaring hindi kailanganin ang buong pag-iwas sa pagkain, ngunit dapat silang kumain ng matipid sa pinakasimpleng pagkain. Ang tunay na pag-aayuno na dapat irekomenda sa lahat ay ang pag-iwas sa bawat uri ng pampasiglang pagkain, at ang wastong paggamit ng masustansya, simpleng pagkain, na saganang inilaan ng Diyos. Ang mga tao ay kailangang hindi mag-isip kung ano ang kanilang kakainin at inumin ng temporal na pagkain, at higit pa tungkol sa pagkain mula sa langit, na magbibigay ng tono at sigla sa buong karanasan sa relihiyon. Ang lebadura ng kabanalan ay hindi paganap na nawalan ng kapangyarihan. Sa panahon na ang panganib at pagkalumbay ng simbahan ay pinakadakila, ang maliit na pangkat na nakatayo sa liwanag ay magbubuntong hininga at iiyak para sa mga karumal-dumal na ginagawa sa lupain. Ngunit higit na lalo na ang kanilang mga panalangin ay babangon sa ngalan ng simbahan dahil ang mga miyembro nito ay gumagawa ng ayon sa paraan ng mundo. Buong pagtitiwala sa Diyos, dahil sa mga dekonsagradong manggagawa, kung minsan ay magkakamali. Maaari kang umiyak sa resulta ng maling landasin ng iba, ngunit huwag kang mag-alala. Ang gawain ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng pinagpalang guro. Ang tanging hinihiling niya ay ang mga manggagawa ay lumapit sa kanya para sa kanilang mga utos, at sumunod sa kanyang mga tagubilin. Lahat ng bahagi ng gawain, ang ating mga simbahan, misyon, mga paaralan ng Sabath, mga institusyon, ay dinadala sa kanyang puso. Bakit mag-aalala? Ang matinding pananibik na makita ang simbahan na puno ng buhay ay dapat na may buong pagtitiwala sa Diyos. Huwag hayaang lampasan ng sinuman ang kanyang bigay Diyos na kapangyarihan sa pagsisikap na isulong ang gawain ng Panginoon ng mas mabilis. Hindi mapapabilis ng kapangyarihan ng tao ang gawain, sa pamamagitan nito ay dapat na magkaisa ang kapangyarihan ng makalangit na mga katalinuhan. Bagamat ang lahat ng manggagawa na ngayon ay nagdadala ng pinakamabibigat na pasanin ay dapat isasantabi, ang gawain ng Diyos ay ipagpatuloy. Pampamilyang pagsamba. Ang gabi at umaga ay sumama sa iyong mga anak sa pagsamba sa Diyos, pagbabasa ng kanyang salita at pag-awit ng kanyang papuri. Turuan silang ulitin ang batas ng Diyos. Hayaang maikli at masigla ang mga panahon ng pampamilyang pagsamba. Huwag hayaan ang iyong mga anak o sinumang miyembro ng iyong pamilya na matakot sa kanila dahil sa kanilang nakakapagod o kawalan ng interes. Kapag ang isang mahabang kabanata ay binasa at ipinaliwanag at isang mahabang panalangin ang inialay, ang mahalagang paglilingkod na ito ay nakakapagod, at ito ay isang kaginhawaan kapag ito ay natapos na. Hayaang pumili ang ama ng isang bahagi ng banal na kasulatan na kawili-wili at madaling maunawaan. Ang ilang mga talata ay sapat na upang magbigay ng isang aral na maaaring pag-aralan at isabuhay sa buong araw. Maaaring magtanong, ilang time, kawili-wiling mga pahayag ang ginawa, o isang insidente, maikli at sa punto,
ay maaaring dalhin sa paraan ng paglalarawan. Hindi bababa sa ilang mga taludtod ng masiglang awit ang maaaring kantahin, at ang panalangin iniaalay ay dapat na maikli at nakatutok. Ang namumuno sa panalangin ay hindi dapat manalangin tungkol sa lahat, ngunit dapat ipahayag ang kanyang mga pangangailangan sa simpleng mga salita, at purihin ang Diyos na may pasasalamat. Kapisanan ng bantay sa mundo. Apokalipsis Kapitulo 18 versikulo 1 hanggang 3, sinipi. Habang ang mensaheng ito ay tumutunog, habang ang pagpapahayag ng katotohanan ay gumagawa ng gawaing paghihiwalay nito, tayo bilang tapat na mga bantay ng Diyos ay dapat maunawaan kung ano ang ating tunay na posisyon. Hindi tayo dapat makipag-ugnayan sa mga makamundo, baka mapuno tayo ng kanilang espiritu. Baka malito ang ating espiritual na pag-unawa at tingnan natin ang mga may katotohanan at nagdadala ng mensahe ng Panginoon mula sa pananaw ng mga nag-aangking Kristiyanong simbahan. Kasabay nito, hindi natin dapat tularan ang mga pariso at iwasan natin sila. Ang mga nagmamasid at naghihintay sa pagpapakita ni Kristo sa mga ulap ng langit ay hindi makikihalubilo sa mundo sa mga libangan at mga pagtitipon para lamang sa kanilang sariling libangan. Ang pagbigkis sa ating sarili sa pamamagitan ng mga kontrata o sa pakikipagsosyo o pakikipag-ugnayan sa negosyo sa mga hindi natin pananampalataya ay wala sa utos ng Diyos. Dapat tayong makiisa sa ibang tao sa abot ng ating makakaya at hindi isakripisyo ang prinsipyo. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong sumali sa kanilang mga lodge at lipunan, ngunit dapat nating ipaalam sa kanila na tayo ay taos-pusong nakikiramay sa tanong tungkol sa pagtitimpi. Libangan na sinasang-ayunan ni Kristo. Pribilehiyo at tungkulin ng mga Kristiyano na hangarin na pasiglahin ang kanilang mga espiritu at pasiglahin ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng inosenteng paglilibang, na may layuning gamitin ang kanilang pisikal at mental na kapangyarihan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang mga Kristiyano ay may maraming pinagmumula ng kaligayahan sa kanilang utos, at maaari nilang sabihin ng may hindi nagkakamali na katumpakan kung anong mga kasiyahan ang naaayon sa batas at tama. Maaaring tangkilikin nila ang mga paglilibang na hindi magpapawi sa isipan o magpapababa sa kaluluwa, tulad ng hindi mabibigo at mag-iiwan ng malungkot na impluwensya pagkatapos na sirain ang paggalang sa sarili o hadlangan ang daan patungo sa pagiging kapaki-pakinabang. Kung maaari nilang isama si Jesus at mapanatili ang isang madasalin na espiritu, sila ay ganap na ligtas. Ang ating mga pagtitipon ay dapat na isagawa ng gayon, at dapat tayong kumilos ng gayon, upang kapag tayo ay bumalik sa ating mga tahanan, tayo ay magkaroon ng budi na walang kasalanan sa Diyos at sa tao. Isang kamalayan na hindi natin nasugatan o nasaktan sa anumang paraan ang mga taong nakasama natin o nagkaroon ng nakapipinsalang impluwensya sa kanila. Anumang libangan na maaari mong gawin, na humihingi ng pagpapala ng Diyos dito ng may pananampalataya, ay hindi magiging mapanganib. Ngunit ang anumang libangan na nag-aalis sa iyo para sa lihim na panalangin, para sa debosyon sa altar ng panalangin, o para sa pakikilahok sa pulong ng panalangin, ay hindi ligtas, ngunit mapanganib. Musika na nakakataas. Habang ang mga anak ni Israel na naglalakbay sa ilang ay nagsasaya sa kanilang daan sa pamamagitan ng musika ng sagradong awit, kaya naman pinapasaya ng Diyos ang kanyang mga anak ngayon na pasayahin ang kanilang buhay pilgrim. Mayroong ilang mga paraan na mas epektibo para sa pag-aayos ng kanyang mga salita sa memorya kaysa sa pag-uulit ng mga ito sa kanta. At ang gayong kanta ay may kahangahangang kapangyarihan. Ito ay may kapangyarihang supilan ang mga bastos at dinalilinang na kalikasan, kapangyarihang pasiglahin ang pag-iisip at pukawin ang pakikiramay, itaguyod ang pagkakasundo ng pagkilos, at pawiin ang kadiliman at pag-aalinlangan na sumisira sa lakas ng loob at nagpapahina sa pagsisikap. Ang musika ay bahagi ng pagsamba sa Diyos sa mga korte sa itaas, at dapat nating pagsikapan sa ating mga awit ng papuri na lumapit hanggat maaari sa pagkakaisa ng makalangit na mga koro. Ang pag-awit, bilang bahagi ng paglilingkod sa relihiyon, ay kasing dami, isang gawa ng pagsamba gaya ng panalangin. Ang paggamit ng mga instrumentong pangmusika ay hindi talaga katutol. Ginamit ang mga ito sa mga serbisyong panrelihiyon noong sinaunang panahon. Ang mga mananamba ay nagpuri sa Diyos sa pamamagitan ng alpa at simbalo, at ang musika ay dapat magkaroon ng lugar nito sa ating mga serbisyo. Telebisyon at teatro. Kabilang sa mga pinakamapanganib na resort para sa kasiyahan ay ang teatro. Sa halip na maging paaralan ng moralidad at kabutihan,
gaya ng madalas na sinasabi, ito ang pinakaputok ng imoralidad. Ang mga masasamang gawi at makasalanang mga hilig ay pinalalakas at pinatutunayan ng mga libangan na ito. Ang mababang mga kanta, maalay na kilos, ekspresyon, at ugali, ay sumisira sa imahinasyon at nagpapababa sa moral. Bawat kabataan na nakagawian na dumalo sa gayong mga eksibisyon ay mabubulok sa prinsipyo. Walang impluwensya sa ating lupain na mas makapangyarihan na lason sa imahinasyon, sirain ang mga relihiyosong impresyon, at pumutol sa sarap para sa tahimik na kasiyahan at matino na mga katotohanan ng buhay kaysa sa mga dula-dulaan. Ang pag-ibig para sa mga eksenang ito ay nagdaragdag sa bawat pagpapakasawa, habang ang pagnanais para sa nakalalasing na inumin ay lumalakas sa paggamit nito. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi hihingin sa oras na ginugol sa teatro o sa sayaw. Walang Kristiyano ang magnanais na makatagpo ng kamatayan sa ganoong lugar. Walang magnanais na matagpuan doon pagdating ni Kristo. Ang tanging ligtas na mga libangan ay tulad ng hindi magpapalaya sa mga seryoso at relihiyosong kaisipan. Ang tanging ligtas na lugar ng resort ay ang mga lugar kung saan maaari nating isama si Jesus. Damit at palamuti, hindi na kailangang gawing pangunahing punto ng iyong relihiyon ang tanong sa pananamit. May mas mayaman pang pag-uusapan. Pag-usapan si Kristo, at kapag ang puso ay napagbagong loob ang lahat ng bagay na hindi naaayon sa salita ng Diyos ay mawawala. Kung tayo ay mga Kristiyano, susundin natin si Kristo, kahit na ang landas na ating tatahakin ay humaharang sa ating likas na hilig. Walang silbi ang pagsasabi sa iyo na hindi ka dapat magsuot ng ganito o iyon, sapagkat kung ang pag-ibig sa mga walang kabuluhang bagay na ito ay nasa iyong puso, ang iyong pagtatanggal ng iyong mga palamuti ay magiging katulad lamang ng pagputol ng mga dahon sa isang puno. Ang mga hilig ng likas na puso ay muling igigiit ang kanilang sarili. Dapat may sarili kang konsensya. Nakikiusap ako sa ating bayan na lumakad ng maingat at maingat sa harap ng Diyos. Sundin ang mga kaugalian sa pananamit hanggat umaayon sila sa mga prinsipyo ng kalusugan. Hayaan ang ating mga kapatid na babae na magbihis ng malinaw, tulad ng ginagawa ng marami, na may damit na maganda, matibay na materyal, na angkop sa panahong ito, at huwag hayaang mapuno ang isipan ng tanong sa pananamit. Ang ating mga kapatid na babae ay dapat manamit ng simple. Dapat nilang bihisan ang kanilang sarili ng mahinhin na kasuotan, na may kahihiyan at kahinahunan. Bigyan ang mundo ng isang buhay na paglalarawan ng panloob na palamuti ng biyaya ng Diyos. Ang panlabas na anyo ay isang index sa puso. Ang pangangailangan para sa mga publikasyon. Ang mga publikasyon ay dapat na ilabas, nakasulat sa pinakasimpleng wika, na nagpapaliwanag ng mga paksang mahalaga sa interes, at ipinaalam ang mga bagay na darating sa mundo. Ang una at ikalawang mensahe ay ibinigay noong 1843 at 1844, at tayo ngayon ay nasa ilalim ng pagpapahayag ng ikatlo, ngunit lahat ng tatlo sa mga mensahe ay dapat pa ring ipahayag. Ang mga mensaheng ito ay dapat nating ibigay sa mundo sa mga publikasyon, sa mga diskurso, na nagpapakita sa linya ng propetikong kasaysayan ng mga bagay na nangyari at ang mga bagay na mangyayari. Ang katotohanang walang barnes ay dapat sabihin sa mga leaflet at polyeto, at ang mga ito ay dapat na nakakalat tulad ng mga dahon ng taglagas. Ang mga patriarka at mga propeta, si Daniel at ang pahayag, at ang dakilang kontrobersya ay kailangan ngayon na hindi kailanman bago. Dapat itong ipakalat ng malawakan dahil ang mga katotohanang binibigyang diin nila ay magbubukas ng maraming bulag na mata. Hanggat nagpapatuloy ang proboscion ay magkakaroon ng pagkakataon para magtrabaho ang canvasser. Walang matalim na thrust sa aming mga papel, huwag hayaan ang mga sumusulat para sa aming mga papeles na gumawa ng mga hindi mabuting pagtulak at mga parunggit na tiyak na magdudulot ng kapahamakan at nahaadlang sa daan at haadlang sa aming gawin ang gawain na dapat naming gawin upang maabot ang lahat ng uri, kasama ang mga Katoliko. Trabaho nating magsalita ng katotohanan ng may pag-ibig at hindi ihalo sa katotohanan ang mga dibanal na elemento ng likas na puso at magsalita ng mga bagay na nakalalasap sa parehong espiritu na taglay ng ating mga kaaway. Hindi tayo dapat gumamit ng masakit na salita. Iwasan ang mga ito sa bawat artikulong isinulat, ay drop ang mga ito sa bawat address na ibinigay. Hayaang gawin ng salita ng Diyos ang pagputol, ang pagsaway, hayaang magtago at manatili ang may hangganang tao kay Jesu Kristo.
Dapat nating alisin ang bawat pagpapahayag sa ating mga akda, ang ating mga pagbigkas, na, kung kukunin sa sarili nito, ay maaaring ma-misinterpret upang ito ay magmukhang antagonistic sa batas at kaayusan. Ang lahat ay dapat na maingat na isaalang-alang baka ilagay natin ang ating sarili sa talaan bilang pagbigkas ng mga bagay na magpapakita sa atin na hindi tapat sa ating bansa at sa mga batas nito. Ang Kristyanismo ay hindi ipinakikita sa pugilistikong mga akusasyon at pagkondena. Mag-ingat sa mga side issue. Hindi pinalampas ng Diyos ang kanyang mga tao at pumili ng isang nag-iisang tao dito at isa pa doon bilang tanging mga karapat-dapat na pagkatiwalaan ng kanyang katotohanan. Hindi niya binibigyan ng isang tao ng bagong liwanag na taliwas sa itinatag na pananampalataya ng katawan. Sa bawat reforma ay may mga tao na bumangon na gumagawa ng ganitong pag-aangkin. Huwag magkaroon ng tiwala sa sarili, na para bang binigyan sila ng Diyos ng espesyal na liwanag na higit sa kanilang mga kapatid. Ang isang tao ay tumatanggap ng ilang bago at orihinal na ideya na tila hindi sumasalungat sa katotohanan. Siya ay pinagmamasdan ito hanggang sa tila sa kanya ay nakadamit ng kagandahan at kahalagahan, dahil si Satanas ay may kapangyarihang magbigay ng maling pagpapakitang ito. Sa wakas, ito ang naging pinakakahangahangang tema, ang isang magandang punto kung saan nakasentro ang lahat, at ang katotohanan ay nabunot sa puso. Binabalaan ko kayo na mag-ingat sa mga side issue na ito, na ang hilig ay ilihis ang isip mula sa katotohanan. Ang pagkakamali ay hindi kailanman nakakapinsala. Ito ay hindi kailanman nagpapabanal, ngunit laging nagdudulot ng kalituhan at hindi pagkakaunawaan. Bigyang diin ang pagkakaisa, hindi ang mga pagkakaiba. Mayroong 1,000 tukso na nagbabalat kayo na inihanda para sa mga may liwanag ng katotohanan, at ang tanging kaligtasan para sa sinuman sa atin ay ang hindi pagtanggap ng bagong doktrina, walang bagong interpretasyon ng banal na kasulatan, nang hindi muna ito isinusumit sa mga kapatid na may karanasan. Ilagay ito sa kanilang harapan sa isang mapagpakumbaba, madaling turuan na espiritu, na may time na panalangin, at kung wala silang makitang liwanag dito, sumuko sa kanilang paghatol, sapagkat, sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Babangon ang mga kalalakihan at kababaihan na nagsasabing mayroon silang bagong liwanag o ilang bagong paghahayag na ang hilig ay mabalisa ang pananampalataya sa mga lumang palatandaan. Ang kanilang mga doktrina ay hindi sasagutin ang pagsubok ng salita ng Diyos, ngunit ang mga kaluluwa ay malilinlang. Ipapakalat ang mga maling ulat, at ang ilan ay mahuhuli sa bitag na ito. Hindi tayo maaaring maging masyadong mapagbantay laban sa bawat anyo ng kamalian, sapagkat si Satanas ay patuloy na naghahangad na ilayo ang mga tao mula sa katotohanan. Dapat nating ipamuko na mahalaga ang pagkakaisa, hindi na kailangan nating hilingin sa iba na unawain ang ating mga ideya. Ngunit kung ang lahat ay naghahanap ng kaamuan at kababang loob ni Kristo, magkakaroon sila ng pag-iisip ni Kristo. Pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakaisa ng Espiritu. Hinihimok ko ang mga nagsasabing naniniwala sila sa katotohanan na lumakad ng may pagkakaisa sa kanilang mga kapatid. Huwag hanggaring magbigay sa mundo ng pagkakataon na sabihin na tayo ay mga ekstremista, na tayo ay hindi nagkakaisa, na ang isa ay nagtuturo ng isang bagay, at sa isa't isa. Iwasan ang hindi pagkakaunawaan. Paano makakilala ng mga kritiko? Yaong mga humiwalay sa pananampalataya ay lalapit sa ating mga kongregasyon upang ilihis ang ating pansin sa gawaing gagawin sana ng Diyos. Hindi mo kayang ibaling ang iyong mga tainga mula sa katotohanan tungo sa mga pabula. Huwag tumigil upang subukang kumbertihin ang nagsasalita ng mga salita ng kadustaan laban sa iyong gawain, ngunit ipakita na ikaw ay binigyang inspirasyon ng Espiritu ni Hesukristo, at ang mga anghel ng Diyos ay maglalagay sa iyong mga labi ng mga salita na makakarating sa mga puso, ng mga sumasalungat. Kung ang mga lalaking ito ay magpapatuloy sa kanilang pagpasok, ang mga may matinong pag-iisip sa kongregasyon ay mauunawaan na sa iyo ang mas mataas na pamantayan. Kaya't magsalita kayo upang malaman na si Hesukristo ay nagsasalita sa pamamagitan mo. Dakilain ang salita ng Diyos. Kung magsisikap tayong lumikha ng kasiyahan sa pakiramdam, makukuha natin ang lahat ng gusto natin, at higit pa sa posibleng alam natin kung paano pamahalaan. Mahinahon at malinaw na, ipangaral ang salita. Hindi natin dapat ituring ito bilang ating gawain upang lumikha ng kaguluhan. Ang banal na Espiritu ng Diyos lamang ang maaaring lumikha ng isang malusog na sigasig.
Hayaang gumawa ang Diyos, at hayaang lumakad ng mahina sa harapan niya ang ahente ng tao, nagmamasid, naghihintay, nagdarasal, tumitingin kay Jesus sa bawat sandali, inaakay at kinokontrol ng mahalagang espiritu, na siyang liwanag at buhay. Dapat tayong pumunta sa mga tao na may matibay na salita ng Diyos, at kapag tinanggap nila ang salitang iyon, maaaring dumating ang banal na espiritu, ngunit ito ay laging dumarating, gaya ng sinabi ko noon, sa paraang ipinagkakatiwala ang sarili sa paghatol ng mga tao. Sa ating pagsasalita, ating pag-awit, at sa lahat ng ating espiritual na pagsasanay, dapat nating ihayag ang katahimikan at dignidad at maka-Diyos na takot na kumikilos sa bawat tunay na anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita, hindi damdamin, hindi pananabik, na gusto nating impluwensyahan ang mga tao na sundin ang katotohanan. Sa plataporma ng salita ng Diyos maaari tayong tumayo ng may kaligtasan. Dito nagtatapos ang Kabanata 6. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.